Right. The proposed 7.2 trillion peso national budget for 2027 is now under the microscope in the House. Questions have already been raised over whether Congress should subject its own spending plan to the same scrutiny it demands from other government agencies. And joining us now is a man who questions or who wants a thorough reveal of the spending and the plans. Navotas Representative Toby Chanco. Congressman, maraming salamat po. Yes, Thank you for good being evening. All right, sir. Okay. So, kahapon, medyo mahaba-haba po yung palitan ninyo ng ano, no? Kayo po ay nag-i-insist na dapat maging transparent sa magiging pondo ng House sa susunod na taon. Sinabi naman ni Congressman Swansing, ni Mika Swansing, na wala namang problema, pero wala nga ba talaga raw silang kapangyarihan o wala siyang kapangyarihan mismo para gawin yon? Hindi, first of all, no, ano ba yung sinasabi ko? Para maintindihan ng ating mga tagapanood. Kasi di ba doon sa House of Representatives, 2 stages ang budget process. One is yung bago mag-plenaryo, yung tinatawag na budget briefing. Next is yung plenary. Okay? Pero sa House of Representatives, napaka-stricto doon sa budget briefing. Yes. Di ba? Ang requirement doon sa budget briefing is dapat yung mismong secretary ang pupunta doon, i-explain ng secretary paano niya ginagastos yung present budget at ipapaliwanag niya kung magkano hinihingi niya sa 2027 at ano yung mga programa at serbisyo na gagawin niya kaya kailangan nila yung budget na yun. Yung doon sa at napaka-stricto dyan. Makikita mo talagang ginigisa. Correct. Literally ginigisa yung cabinet secretary doon. So ang sabi ko lang is, bakit yung House, sabi ko may bang batas o nasa Constitution ba na exempted yung House? Hindi daw. So bakit hindi natin gawin yan the same for the House? Ang sagot sa akin is, tatanong daw sa leadership. Pero yung tanong na sinasabing tanong sa leadership niya, delaying tactic yun. In other words, ayaw nila. Kasi kung gusto nila at gusto lang tanong sa leadership, nandun naman yung speaker tsaka yung majority leader, pwede naman sabihin, suspend muna natin, papaalam muna kami. Kung yun yung sinasabi niya totoo. So, ibig sabihin, ayaw lang nila na dumaan sa prosesong yun. Kasi iba doon sa plenaryo eh. Pag sa plenaryo, hindi ka dumaan ng budget briefing, papaano namin malalaman kung papaano yung performance nila doon sa present budget? Ang makikita mo lang sa plenaryo is yung budget for 2027. Pero kung paano ginastos yung 2025 at paano ginagastos yung 2026, hindi mo makikita yun doon sa kung walang budget briefing. Di ba? So yun ang aking sinasabi. Pero ayaw talaga nila. Nandun, present yung si Madjo, yung majority, at nandun rin ang Speaker of the House. Nung nagtanong ako, wala na. Pero nandun sila sa premises. So pwedeng isuspend yun at sabihin na tatanong lang namin. The fact na sinasabi nila, hindi, pag-uusapan, ano mo naman yung delaying tactics. No? Baka yung the power of the purse ay hindi pwedeng i-subject to in an investigation of the purse. Para Hindi, pero hindi pa pwedeng double Past ba walang ganon? Ha? Sa nakaraan wala talagang ganon? Ang sinasabi nila, never naman nagkaroon ng ganon. Never talaga. But in the same manner, natandaan mo, ang tagal-tagal na nakasanayan na yung BICAM sikreto. Yes. Pero binago natin. Ginawa natin open BICAM, di ba? Last year, pinilit ko. Nung una, ayaw nila. Sabi ko, i-abolish nyo na yung small committee. Nung una, ayaw nila. Pero kakapilit, napilitan sila. So ngayon, ipipilit ko rin to na hindi pa pwedeng exempted yung House doon sa scrutiny ng budget ng House of Representatives. Tsaka ang laki. Hindi siya maliit na budget. Tsaka ang problema, nung 2025, 16,345,154,000 ang NEP. Nung lumabas yung GAA, naging 33,670,000,000. So, ang nadagdag, 17,324,846. So, mas malaki pa yung dinagdag nila ng BICAM kaysa doon sa original budget. No? Okay. Tapos, ito rin yung nakita ko. 2022, so, ang budget lang ng House noon is total after GAA, is 21,571,330,000. Pero noong 2023, naging 28,014,651,000. So,
from 2022 to 2023, hindi naman yata ganun kadami na dagdag na congressman. Magkasing dami pa rin kami. So bakit ang laki na nagdadagdag? Sinabi nyo rin na naghahanap kayo ng breakdown ng public works allocations. Ande, okay, that is the second issue. Apo. Okay, that is the first issue. Pero okay, sa una muna, so hindi yun na-resolve? Hindi. Hindi siya na-resolve? Sabi nila, hindi, pag-uusapan na, alam mo naman yung delaying tactic na yon, di ba? Iiwas sila hanggat makakaiwas yon. Yung effective ho ba yung yung pagla-livestream like last year? Yung ini-livestream yung ng budget? Kahit paminsan-minsan may nawawala na transmission. Hindi, nung pinapanood ko nga, nagulat ako. Dati, pag session is suspended, makikita mo kung ano yung nangyayari pag suspended ang session. Ngayon, wala na, block off na nila, sinasabi suspended. So, hindi mo na nangyayari kung anong nangyayari, hindi mo makita kung ano nangyayari habang suspended yung session. No? So, punta tayo sa pangalawa. Ano naman yung pangalawang rinaise ko? Yung pangalawang niraise ko, hindi to bago. Noong nagbotohan ng budget last year, sabi ko, okay, I will vote on the condition na ilabas nyo yung budget per congressional district at budget per party list at saan dinadala ng party list yung mga budget nila. So wala, hindi nagkaroon ng pagkakataon. So bakit ko nire-raise ganitong kaaga? Kasi baka sasabihin na naman nila, masyado ng late mo nire-raise yan. Kaya sa simula pa lang sinasabi ko na, no? Ngayon, anong sagot sa akin? Sabi sa akin na handun daw yun sa NEP. Pero yung NEP ng DPWH is 772 pages. Kung ikaw tiga Nabotas, gusto ko malaman magkano yung budget ng Nabotas, ano yung mga proyekto sa Nabotas, pagdadaanan mo yung 772 pages, pwede naman nilang gawin yun na ipopost nila lahat ng distrito para transparent. Ano yung budget ng bawat isang distrito, ano yung mga proyekto bawat isang distrito, yung party list, saan nila dinala yung budget. Why is it very important? It is very important kasi doon sa 2025 budget, yung sinasabing pinakamasamang budget, kung ginawa na yun at that time, hindi na dapat nakalusot yung masasamang proyekto. Because may mga districts doon na makikita mo, lumobo yung budget na malayong-malayo doon sa ibang mga distrito. For example, pag in-average mo yan, you take the total budget of DPWH, divide it by the number of districts, lalabas yan mga 2 billion per district. More or less. May mga distrito naka 20 billion nung 2025 budget at yun yung mga in-inspection nila na may mga ghost at substandard. So, ibig sabihin, kung tinitignan natin at yung iba sobrang layo, magtataka ka na kaagad. But ayaw na naman nila gawin ngayon. Sinasabi, nahando naman. So, wala raw oras. At imposible raw yun. Paano sa party list pala? Hindi imposible, Ellen. Di ba sabi ni Congressman Soansing, parang impossible raw gawin yun at this time? Lalo na pag sa party list yata, paano ho ba yun pag sa party list? Hindi, sa party list may allocation yan. Hindi ko alam kung magkano kasi hindi naman ako party list. I don't know if it's 100 million o 150 million, no? Pero wala silang distrito. So dapat malaman rin natin saan distrito nila nilalagay yung proyekto nila para fully transparent tayo, di ba? Hindi imposible yun. Alam mo, Lord, kayang gawin yun. Ayaw lang nila gawin. In fact, ano nga ba makikita pag ginawa yun? hindi, you can just compare. You have to be transparent, eh. Di ba yung idea? We don't expect naman na equal, di ba? Apo. But it has to be equitable. Kumbaga, yung mga proyekto ay dapat nakasukat kung ilan ang dami ng populasyon, ganun Hindi ba? naman, because ako, tanggap ko na yung mga mas less developed na lugar dito sa ating bansa, dapat sila yung mas Malaki. pondohan, di ba? So, hindi ko naman sinasabing dapat pantay-pantay, eh. Sinasabi ko lang, dapat patas, di ba? So, makikita mo lang yun pag pinakita, pero ayaw nilang pakita na naman. Okay, marami din nagsasabi na, si Congressman Chanco, panglima ang nabota sa may pinakamalaking natanggap daw, no? And then, last year, At sinasabi po ninyo naman, ang defense ninyo, restoration yun. hindi, okay, balik tayo ha. Apo. Balik, mas mabuti binalik mo yon. Bakit napunta doon? Ang nangyari kasi, di ba, natatandaan mo, when Secretary Vince came in, sabi niya, tanggalin lahat ng flood control projects sa buong Pilipinas. Okay? Dahil kami, problema namin yung flooding, natural, karamihan ng proyekto ng Nabotas is flood control projects. Okay?
So yung minimum ng nabotas na 1.4 billion, nung tinanggal yung lahat ng flood control projects, naiwan 320. Okay? So sabi ko kay Sec Vince noon, pwede ba, kung ayaw mo ng flood control, sige, yung tinanggal mo, palitan na lang natin ng mga meron naman kami ibang mga kailangan eh. Kaya lang siyempre priority in flood control. So ibig sabihin, sinubukan lang nila ibalik doon sa 1.4. Hindi nga umabot ng 1.4, naging 1.013 yata. May konting bawas pa. Oo, may konting bawas eh. Siyempre, yung nawala doon sa distrito ng nabotas, dahil hindi na pwede yung flood control, dapat naman palitan nila yung ibang proyekto. So yun yung nangyari doon. Pero kung titignan natin yung ranking ng budget per district yung total, nasa bandang dulo na yung nabotas. So yun yung tamang konteksto ng pagtingin doon. Per district. Kunyari, ito kasi sa flood control. Hindi. Overall. Ano po? Teka, so, kamo ang nabotas, kung titingnan mo raw, per district, ay nasa baba in terms of... Total okay. district budget. Okay. Yung sinubukan lang nila, nung nakausap ko si Sec Vince, pumayag siya na yung mga flood control projects, palitan na lang ng mga kinakailangan na multipurpose building. Because, okay, yung budget ng nabotas, dumadaan sa Regional Development Council. Okay. So madaming listahan yan. Pag titignan mo yung Regional Development Council approved budget ng nabotas, it's about 4 billion o 5 billion. Pero sinasabi ng DPWH at the time of the former secretary, ang NEP ng nabotas na minimum is 1.4 billion. So kung 1.4 billion out of 4 billion projects, siyempre ipa-prioritize namin yung flood control projects. Yung non-flood control projects, dahil problema namin yung pagbabaha, kung may dagdag na makuha ang pondo, yun ang isusunod. So since tinanggal yung flood control projects, yung mga next in line, yun ang ipinasok. Binalik lang yung tinanggal doon sa nabotas. Yun po yun. Okay, may special mention ang nabotas dito sa Malacanang na press conference dati. So, bahagi ba ito nung, sabihin natin, yung konting kahit paano nabawasan pagbabaha sa nabotas, itong mga nakaraang, mabilis daw bumaba, sinabi nila yung baha, unlike before. May kinalaman itong, ano bang mga efforts ito, Congressman? Anong? Ay yung mga efforts niyo na mga pang-control sa baha. Okay. Paliwanag natin yung kung ito yung nabotas, pahaba yung nabotas. Kunyari, ito yung nabotas. Yan ang nabotas, for example. Ito, Manila Bay. Ito, Ilog. So, Sandwich. wala. Puro dagat ang niyan. Kaya tulay, di ba? Galing Manila may tulay. Papuntang Malabon may tulay. So, and itong lupa ng nabotas, kahit tignan niyo yung Project NOAA, is below sea level. Correct. So, ang high tide, mas mataas kaysa doon sa lupa ng nabotas. Okay? So, anong dapat unang gawin? Ang unang dapat gawin is dito, harangan. Okay? Dito, ang ginawa natin is may dike. May dike. Yung dike na yon, this year lang matatapos ng kompleto. Last year, yes. Talaga? Oo, hindi pa siya totally tapos. Pero last year, mas marami siyang area na may gaps. Tapos may isa pang area dito na nabangga ng barko, di ba? Ay, oo, tama. Natatanda niyo yun, di ba? So, siyempre, kung may gaps dito, papasok yung tubig doon. Okay? Dito naman sa ilog, nandito yung Malabon, may navigational lock dito. Hindi linagyan ng dike to, kasi hindi pwedeng i-dike to dahil may mga shipyards. Kasi pag dinike mo, lalagyan mo ng pader. Hindi magagamit yung shipyard. Ang design nila dito is linagyan ng navigational lock. May harang dito at may harang doon. Last time, nung nabaha, nasira yung navigational gate. Ngayon, pag ayos yung navigational gate, hindi na makakapasok yung high tide. Opo. Dito naman, yung mga gaps dito at saka yung nabangga ng barko, natapos na. At saka yung pumping station dito for the first time nagamit. So, Bakit hindi siya nagagamit dati? Hindi, ngayon lang natapos this year. Kasi nga, di ba, piecemeal ang budget ng DPWH eh. I see. Di ba? So, ibig sabihin, basta ayos yung navigate, okay kami kasi meron kaming mahigit 80 bombastic pumping station. Pero pag sira yung navigate,
lampas yung tubig eh. So ano bobombahin mo? Hindi kakayanin ng pumps. Yun yung nangyari sa Navotas. Kaya, ang sinasabi ko, pinakita ko sa kanina yung video, yung navigate, naaapawan na eh. Tsaka kabado talaga ako, yung navigate na yun, kinakabahan ako. Kasi may abnormal sound siya pag binababa at pag tinataas. Eh. Kumbaga yung kotse mo, may abnormal sound, medyo kakabahan ka. So ang sinasabi ko, dapat talaga, luma na yon, magtayo na ng bagong navigate. Yun ang kaba ko dyan. Parang Netherlands pala yung ano. Yes, yung Navotas. Oo. Napapakita ko sa'yo, Lord. Ayan yan yung ranking Okay. ng lahat ng distrito. Tinitingnan natin ang lista Hindi, sa yan yung Excel file. lahat ng distrito, di ba? Oh, tignan mo, nasaan yung Navotas? Sa bandang Kulilat na. Pero, in summary, Yan, no? sino Ayan, no? pong pinakamalaking natanggap na distrito? Naku, baka magagala dito yung nagbigay sa amin dito. Ito, ibig sabihin, may kopya sila May dito kopya eh. sila. Ayaw lang nilang ilabas. So, ayoko naman ako maglabas. Hindi ba? Baka sabihin nila, inimbento ko to. So, hindi totoo na walang listahan. Ang DPWH, alam nila kung magkano per district. Ayaw lang nila ilabas. Ayaw lang ilabas ng house. Kung Di ba? meron ho ba kayo nakikita ngayon na posibleng scheme o gagamiting sistema naman na siguro may kinalaman ng ibang ahensya dito na papatungan at hindi na makikita ng lahat, pero yun ang mukhang panibagong flood control racket, halimbawa. Hindi, yun na nga eh. How will we know if ayaw nila ilabas yung per district budget, which they surely have. Di ba? Paano natin mabubusisi yan? Because kunyari, ang average nga is 2 billion, no? Navotas last year was 1 billion, so walang problema. But sabi ko nga, ang average is 2. If you see something over 10 o 11, bakit, anong meron dito? Bakit talaga bang ganun kailangan nila yung pondo, di ba? So, yun yung starting point eh. Kung hindi nila ilalabas yan, ibig sabihin talaga may tinatago. Di ba? Where do you draw the line between insertion at yung isang legitimate representation or amendment, kumbaga? Hindi, okay. Yung insertion, in reality, is just an amendment. Yeah. No? Nagkaroon lang siya ng masamang connotation, yung insertion, kasi doon nanggagaling minsan yung mga binibentang proyekto. Kaya nagkaroon siya ng masamang connotation. Pero kung napunta naman sa mabuti yung proyekto, wala naman problema. Because lahat ng amendment doon sa BICAM, they call it insertion. Di ba? Pero kung napunta naman sa mabuti, wala naman, at legal na proseso ang pinagdaanan, wala namang masama doon sa amendment. May pagka-sexual na connotation pa yung insertion kasi. Okay. So, yung ano ba ang maaring tutukan ng publiko? So, sinasabi mo na hanggat wala silang nilalabas sa breakdown ng mga popondohan, ay mahirap pa rin sabihin kung saan sila maaring rumakit. Hindi, ang mangyayari doon paghuli na, tsaka mo Parang malalaman, ganun di ba? ang mangyayari. Ang gusto nga natin ma-prevent yung mga nangyari noon. So para maiwasan yan at mapigilan, ilabas yung budget per district. Di ba? Tapos ilabas kung ano yung mga proyekto sa bawat distrito. For example, pagdating, Navotas Lone District, ito po yung budget nyo, ito yung total proyekto nyo. Pagtingin ng tao, makikita nila, pwede nilang puntahan. Ito bang pinondohan na ito? Ay, sa ngayon hindi pa implementation. Kailangan ba to o pinondohan pero hindi kailangan? So doon pa lang malalaman na ng tao. Di ba? Kung hindi nila ilalabas yan, pinapahirapan lang tayo. Meron talagang listahan. Meron nagbigay sa akin galing DPWH. Meron silang summary. Antindi, no? Magkakaroon rin kaya ng bagong version ng small committee ngayon? Wala na. Kasi di ba na last year, nung unang tumutol ako dyan, ayaw nilang buwagin yung small committee for madami silang excuses. Pero nung pinilit natin ginawa na nila yung BARC, yung Budget Amendment Reform something, no, subcommittee, di ba? So, ibig sabihin dito, pag pinilit natin ng pinilit, baka naman matauhan at pumayag na ilabas yung dalawang bagay, yung budget ng House, tsaka yung budget ng DPWH. Tsaka, di ba,
bakit naka-importanteng ilabas yung budget ng House? Di ba binabatikos nga kami na liquidation by certification lang yung Oo. yung sa House, di ba? Correct. All the more, kung liquidation by certification, all the more, di dapat ilabas mo kung paano nyo ginastos yung pondo na yan. Ang mga nang i-impeach, kumbaga, di ba? Dapat ay may ipakita rin, kumbaga, na Di ba liquidation by certification, yun ang batikos sa MOOE namin di ba? So hindi ba dapat okay, para sa mga nakikinig, ano ba yung liquidation by certification? Ibig sabihin, kunyari, si Lord, gumastos ako ng... Hindi, kunyari, ikaw yung nanay mo, sinabi mamalengke ka, o mag-grocery ka, ang liquidation by certification, ililista mo lang, dito ginastos ko 100 para sa sibuyas, 100 sa kamatis, pero hindi mo ibibigay yung resibo. Yun ang liquidation Pero by naka-breakdown pa rin. certification. Naka-breakdown pa rin. Yung Hindi. mga... Naka-breakdown in terms na ito yung travel expenses mo, ito yung district expenses, di ba? Parang pagtiwalaan mo lang ako. Ganun. Yun na nga. So all the more dapat maging transparent, di ba? Yun ang sinasabi natin. Hindi na nga hinihingan na resibo Oo. Okay. Kung meron kang kapangyarihan na baguhin ang isang rule sa budget process this year, ano kaya yon? Hindi, dalawa Itong dalawang to Itong dalawa, yung dapat dumaan sa budget briefing yung budget ng House at dapat talaga sa simula pa lang ipakita na yung budget per district. Isa pa, Lord. Yung budget per district, pwedeng tumaas yan, di ba? Pwedeng palitan yung mga proyekto. Yes. So, mas mabuting makita mo yung simula para kung tumaas, makita mo yung dagdag. Kung may tinanggal na proyekto at pinalitan ng ibang proyekto, makikita mo rin ng mga residente namin, di ba? So, yun ang napakahalaga Andyan pa rin ang budget para sa flood control. Siguro ba this time, matatauhan na naman sila at hindi na ganun ang mangyayari ulit? O medyo may duda pa rin kaya dyan, Kong? Paano hindi ganun mangyayari? Yung ghost or Opo. Hindi, ganito. Ang simula kasi niyan, always, no? Again, babalik ako. Bakit ako bumabalik doon? Kasi yung naging bentahan ng project noon, nagsimula pa lang doon sa NEP. Kaya nga doon sa NEP pa lang, may mga bloated na. Ibig sabihin, merong mga distrito na sobrang laki yung budget. So magtataka ka, bakit sobrang laki nung mga yon, no? Ngayon, yung bentahan, kailangan natin siguraduhin na hindi na siya nangyayari. And the only way is pakita natin yung budget per districts. Kasi kung halos pantay-pantay, siguro wala naman nagbenta dito, mukhang regular naman lahat, di ba? Pero ang question, Lord, is bakit ayaw nilang ilabas? Meron nga yung DPWH, may kopya nga ako, ayoko lang ako magsabi. So, lahat ito ay aabot sa punto na may public records up to a certain point na pwedeng usisain ng publiko. Yes, yun ang gusto nating mangyari. Alright. So, kapag nagkita-kita sa PICC, Bakit PIC? di ba yung doon nagkaroon sa Senado, di ba yung Doon ba nag-bycam? di ba? Pero huli na yun You have, lahat Pero- ng bagay, you Pero- have to know the starting point. Yeah. Ang starting point is yung NEP. Up to that point ba talaga yung wala nang maari pang maggalaw? Pagkatapos ng bycam? Oo. Pagkatapos ng bycam? Or during the BICAM, halimbawa. And then during the bycam, talagang they will have to reconcile yung differences, di ba? Pero after the bycam, kahit kami sa House, wala na kaming magawa. Because ang voting doon sa ratification ng BICAM is just viva voce. Hindi siya nominal voting So wala na rin kami magagawa doon. Ikaw ba naniniwala na ang presidente mismo now needs to show that siya mismo ay walang involvement doon sa mga supposed insertions at yung question projects daw? Ano yun? What are you talking Sa about? Pangulo. Hindi, aling budget pinag-uusapan? Ito po para sa 2027. Hindi, kasi the NEP is the president's budget. Yep. So, ibig sabihin, kung ikaw ang presidente, dapat lahat ng budget mo, lahat ng proyektong pinaprioritize mo, is dapat maipasok mo doon sa National Expenditure Program. Kasi di ba kahapon sabi ni DBM Secretary Kim Robert De Leon, ang total proposals yata ng lahat ng departamento is like 11 trillion. Tapos they had to bring it down to 7 trillion, di ba? So ibig sabihin nagbawas doon ng mga 4 trillion na projects, di ba? At syempre, since magbabawas ka,
ang dapat natitira doon is yung prioridad ng executive branch Yeah. of government. So that is the president's budget, di ba? So, hindi kailangan mag-insert ng presidente because the whole budget is his budget. Di ba? Ngayon, pag pinalitan ng Kongreso yan, ang kanyang remedy dyan is iline veto yung mga hindi siya agree. Parang ganun. Oo. Alright. So, Kong Toby, ano ba ang pagpinirmahan eventually ng Pangulo, no? Itong budget, yung ordinaryong Pinoy, paano niya madidetermine kaya kung yung proyekto ay, teka, magulo yung tanong ko, no? So, ano ang maaring gawin ng publiko, Kong, para mangyari yung hinahanap nating transparency? Hindi, dapat transparent every step of the way. No? Sabihin na natin yung infrastructure budget. Kung hindi mabibigay yung hinihingi ko, ibig sabihin, inaasahan nyo yung residente nyo, pag babasahin yung 772 pages, tapos hahanapin niya lahat ng proyekto para sa distrito nyo, ibig sabihin, pinapahirapan mo yung tao kasi ayaw mong maging fully transparent. Yung hingi ko is very easy. Pagpunta nila sa website ng House, checkin lang na Lone District of Navotas. Pag-click mo, doon dapat. NEP. Nagsimula. Ano yung mga proyekto at magkano yung total amount? Magkano yung total per project? Ngayon, napunta sa HGAB, napunta sa GAA. Meron bang tinanggal na proyekto na originally nahandon at pinalitan? Ngayon, mag-iisip ka na bilang residente, yung bang tinanggal, least important at yung pinalit ay mas mahalaga ba kaysa doon sa tinanggal. Di ba? Kung hindi ganun, ang hirap talaga pa sa residente, di ba? Na malaman kung ano yung mga proyekto doon sa distrito nila. So bakit natin pinapahirapan yung mga residente natin? May yung ibang ang mga nasa minorya ba sa House kung ay kaanib mo rin sa ganitong panawagan? Some, no? Like some of those in the minority, like nakita ko yung manifestation ni Congressman Robert Nasal, Congressman Erice, na sinusuportahan nila yung... Actually, si Congressman Erice, sabi kasi niya, ayaw niya na sa committee lang pag-usapan yung budget ng House. Yun ang gusto nang mangyari kasi nila Congressman Sonsing. Oo. Gusto ni Congressman Erice, sa plenaryo natin pag-usapan. Kasi nga, hindi na siya member ng kahit anong committee Zero siya. So, hindi siya makaka-participate. So, kung yun ang gusto ni Congressman Egay na sa plenaryo, okay sa akin kahit saan pag-usapan, basta magdaan yung House doon sa pre-plenary process, no? So, si Congressman Nasal naman, sinabi naman niya na susuportahan. No? Hindi ko alam kasi kahapon nag-independent ulit ako Umalis ulit ako sa mayorya kahapon. Bago na nga ang mo May partido ka ng bago, di ba? Anong partido? May partido na vote. Hindi, dati pa yun. Oo. Pero ibig sabihin, nung pumasok si Speaker Bogie D, kaya lang naman ako naging majority because I supported his speakership. No? So yun yung reason kung bakit naging part ako ng majority. But I did not accept any committee, even membership. Pero kahapon, kausap ko si Speaker Bogie, sabi ko, I still fully support you, but I think I can do my job better sa pag-scrutinize ng budget process kung mag-independent ako. So kahapon, umalis ako sa mayorya at nag-independent ako. Kung ihambing po, ano po ang komento niyo sa leadership ni Speaker Bogie D kumpara doon sa dati? Siyempre it's better, di ba? But there's still room for improvement, di ba? There's still room for improvement. Ako sasabihin ko, mahirap din yung katayuan ni Speaker Bogie D. Wala naman siyang napalit doon sa committee chairmanships. Okay. Yun pa rin yung inabutan niya. Yung deputy speaker, siguro 3 lang yung nadala niya, karamihan doon pa rin sa former speaker, di ba? Dapat yung bigyan mo siya ng free hand to choose the deputy speakers. Of course, ang excuse nila doon is party allocation yon. But he has to have a free hand to choose from that party who he is comfortable with na maging deputy speaker. Hindi pa pwede yung kung ano yung inabutan niya, yun ang binigay sa kanya. You're asking the President daw to order all government agencies to turn over evidence to the Ombudsman. Kayo ba'y naniniwala na may mga information pa rin that is still being withheld from investigators? No, I'm just saying na
okay, nagsimula kasi yung statement ko na yan sa SONA eh. Di ba nung may sinabi si Presidente doon na masakit man, kailangan ipatupad yung ano. Para sa akin, medyo hindi ako satisfied dun sa statement na yun. Kasi di ba pag ini-ineksyonan tayo at sinabi mo sa nag-ineksyon, masakit, ano ibig sabihin nun? Huy, hinay-hinay o bunutin mo yung karayom. So it sends mixed messages. No? Number 2, bakit ang daming speaker, sabi niya former speaker, bakit hindi mabanggit yung pangalan na yung dating former speaker, Martin Romualdez? Napinsan ko. Ay, di ba? Pangalan. Kahit pinsan ko yan, Yeah. kung ano yung dapat niyang panagutan, dapat niyang panagutan. Pero ang sabi nila, para sa kanya, sa isang tulad niya na lagi umiiwas sa conflict, malaking bagay na raw yun. Yes, I understand. I know his personal character. Yeah. But, yun sinasabi ko lang yung point of view ko. Pangatlo, So kulang pa yun sa inyo yun? kasi di ba, kung sinabi masakit, anong nararamdaman nung ibang nakapaligid? Sasaktan mo yung Pangulo? Okay. Di ba? Okay. Pangatlo, ang sinasabi ko, nakita naman natin, bakit pag yung kalaban ng administrasyon, hindi lang yung ombudsman ang gumagalaw, buong iba-ibang departamento ng gobyerno, naghahanap ng ebidensya para dun sa kalaban. Bakit dito kay former speaker, meron bang kahit isang department na nagsasalita? Dati si Sec Vince nagbigay ng ebidensya, di ba? But I'm sure there are other departments na may alam. So, mas maganda kung sinabihan niya na lahat ng pwede niyong itulong sa ombudsman ay itulong niyo. Di ba? So, para sa akin, parang magkaiba lang yung standards dun sa kalaban sa politika na pagkalaban sa politika, yung buong executive branch nagbibigay ng Maraming ebidensya. Dito, pag si former Speaker Martin Romualdez, parang si Ombudsman Remulla na lang ang, sige, bahala ka na dyan kung ano mapulot mo, di Nag-press ba? ko naman kanina, tuloy-tuloy lang din investigasyon. Sino? Ongoing. Ang ombudsman. Hindi, wala akong issue kay Boying. Ang sinasabi ko lang, hindi niyo siya tinutulungan. Kumbaga sa ikaw na lang bahala, parang pinabayaan niyo siya mag-isa na maghanap ng ebidensya. Pero doon sa kalaban sa politika, Maraming gumikilos. madaming kumikilos, lahat tinutulong. Yun lang naman yung akin. And the sad part about this is, whether we like it or not, is pag hindi nakasuhan ng plunder si former Speaker Martin Romualdez, ano maiisip ng tao? Ay, baka nga may hawak siyang alas. Baka yung sinasabi niya na he will not go down alone at yung sinasabi niya na marami siyang alam, kaya hindi siya tinutuluyan, di ba? So yun lang yung akin eh. Because if we want people to trust government again, kailangan talaga mahuli yung pinakamalaking isda. Hindi pa pwedeng yung mga pipitsugin lang yung mga nahuhuli natin, di ba? Because accountability is for everyone. At ako, ever since I entered public service, those who are there, dapat mas mataas ang standards nung sa tingin ng tao malapit sa'yo. Yun ang prinsipyo ko sa politika. Nung mayor ako, pag-isip nila na yung mga department heads have to have higher standards than the ordinary employee because you're in a leadership position, 'di ba? Yun yung prinsipyo ko. So, dapat ganun din. Alright. On that note, nagpapasalamat po kami sa inyong oras. Thank you for coming all the way to the studio. Nabota sa Walang wala kaming session ngayon eh. Nga pala. Na-cancel yung session eh. Kaya Na-cancel na naman. Abangan natin. Maraming salamat po, Representative Toby Chanco. Thank you, sir. Yes, sir. All right.